ang nakisabay sa shortcut. Mula kay Rodel Ramos. Kuya Ken, good day po. Share ko lang po sana yung nangyari sa akin kasi halos 2 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o totoo. Pero sobrang totoo po ng pakiramdam at takot na nararamdaman ko. Sana mapansin niyo ito kasi kailangan ko po talaga malaman kung may nakaranas din ba ng ganito. Noon po, nagtatrabaho ako sa isang factory sa bayan namin. Madalas, 10:00 na po ng gabi ako natatapos sa shift. Minsan, kapag tinatamad ako maghintay ng tricycle o gipit sa budget, dumadaan ako sa shortcut papauwi. Yung daan na yun, nasa pagitan po ito ng lumang sementeryo at malawak na palayan. Wala itong kuryente o streetlights. Puro kadiliman lang at matataas na damo ang gilid. Sanay naman po ako dun. Ilang taon ko na rin dinadaanan yun, kaya wala akong kinatatakutan dati. Yun ang akala ko. Nagsimula po ang lahat isang gabi, mga bandang 11:00 na. Umuulan ng kaunti kanina, kaya medyo maputik at madulas ang daan. Hawak ko lang yung cellphone ko na nakabukas ng flashlight. Yun lang ang tanglaw ko. Tahimik at tahimik po ang paligid. Puro tunog lang ng hampas ng hangin sa mga dahon at kuliklik ang naririnig ko. Nasa kalagitnaan na po ako ng daan. Malapit na sa may lumang krus na nakatayo doon. Nang bigla akong may narinig na boses. Mahina, parang nanginginig at galing mismo sa likod ko. Ano? Pwede pong makisabay? Napatigil po ako at lumingon. Nakatayo doon sa gilid ng daan ng isang babae. Nakaupo siya sa malaking bato. Nakayuko, kaya hindi ko makita ang mukha niya. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay puti. Pero basa na basa at puno ng putik. Kahit na konti lang naman ang ulan, medyo luma rin po yung itsura ng damit niya. Parang estilo noong mga unang panahon pa. At dahil mabait naman po ako at naawa, baka nahulihan na siya ng sasakyan. Sumagot ako. Sige po ate, tara. Papauwi na rin ako. Tumayo po siya at sumunod sa tabi ko. Simula nang sumubay siya, biglang nanlamig ang buong katawan ko, Kuya Ken. Sobrang lamig. Parang nasa loob ako ng freezer. Kahit mainit na mainit pa naman ang panahon noon. Tapos, napansin ko po, kahit naglalakad kami, wala akong naririnig na tunog o kahit anong yapak niya. Yung sapatos ko lang yung gumagawa ng tunog sa maputik na daan. Siya, parang lumilipad lang siya. Sinubukan ko po siyang kausapin para mawala ang kaba ko. Tinanong ko kung saan siya banda nakatira, kung bakit siya nandun ng ganitong oras, pero hindi siya sumasagot. Tahimik lang po siya, nakayuko pa rin. Naisip ko na lang, baka mahiyain lang siya o may problema kaya hindi siya nagsasalita. Ilang minuto kami naglakad, tapos bigla siyang nagsalita. Ang boses niya, Kuya Ken, hindi parang tao, parang galing sa ilalim ng lupa. Garalgal at parang may halong hikbi. Ang sabi niya, Mano, alam niyo po ba kung bakit ako laging nandito? Hihintay ko yung asawa ko. Iniiwan niya ako dito eh. Hindi na siya bumalik. Kinabahan niya po ako ng sobra nun. Gusto ko nang tumakbo, pero parang nanigas ang mga paa ko sa lupa. Dahan-dahan ko po siyang sinulyapan sa gilid at doon ko nakita. Wala po siyang muka, puro balat lang na pantay. Walang mata, walang ilong at walang bibig. Doon na po ako nawala sa sarili. Tumakbo ako ng tumakbo ng mabilis. Hindi na ako lumingon hanggang sa makarating ako sa main road kung saan may mga ilaw at tao. Pagtingin ko po sa likod ko, wala na siya. Kinabukasan, nagtanong po ako agad sa mga matatanda sa barangay namin tungkol sa lugar na yun. Doon ko po nalaman ang katotohanan. May dalaga daw po na namatay dun, mga 10 taon na ang nakakaraan, na hit and run at hindi na nakilala ang muka dahil sa tindi ng impact. Hanggang ngayon daw po, gumagala at humihingi ng sakay.
Umalis po ako agad sa trabaho at lumipat ng tirahan. Kuya Ken, hindi ko kinaya. Hindi ko na kayang manatili doon kahit isang araw pa. Pero ang mas nakakatakot, kahit nasa bagong tirahan na ako, ligtas at malayo na, tuwing gabi at tahimik ang paligid, naririnig ko pa rin yung boses niya sa isip ko at ramdam ko yung lamig. Sumunod din sa akin. Yan ang kwento na ipinadala sa atin ni Rodel Ramos. Nakakapanindig balahibo isipin na habang akala mo ligtas ka sa daan, may iba pa palang kasabay ka na hindi mo nakikita. At ang kinakatakutan ay yung ideya na pwede ka nilang sundan kahit saan ka pumunta. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, kaya mo bang sumabay? O tatalikuran mo na agad? Kung meron kayong mga sariling karanasan, kwento o misteryosong pangyayari na gustong ibahagi, i-message nyo lang ako dito. Baka ikaw naman ang susunod na ma-feature. Ako si Kuya Ken at hanggang sa muli. Ingat kayo palagi, lalo na kapag naglalakad sa madilim na lugar.